Pangalawa, remain faithful in your walk. John 15:4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ngayon kapatid, lumipat na tayo sa ikalawang punto. Kapatid, ang sabi dyan, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Yung salitang manatili dito ay sobrang lalim. Sa original na wikang Greek, ang salitang ginamit ay meno. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? To abide, to stay, to continue, to dwell. Ibig sabihin, hindi ito pansamantalang bisita lang sa Panginoong Yesus. Hindi ito yung lalapit lang tayo kapag may problema. Tapos, aalis din pag okay na ulit. Hindi. Ito'y pamumuhay na laging kasama siya. Hindi ito tungkol sa, Lord, balikan kita kapag may emergency ha. Hindi ito tungkol sa spiritual check-in once a week. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus dito ay, gawin mo akong tahanan mo. Tumira ka sa presensya ko. Mabuhay ka sa ilalim ng aking gabay. Araw-araw. Pero ito, madalas nating namimiss sa verse na ito. Hindi lang niya sinabing, kayo'y manatili sa akin. Sinabi rin niya, at ako'y sa inyo. Grabe no? Reciprocal pala ito. Hindi ito one-sided relationship. Hindi lang ikaw ang kumakapit sa Panginoong Yesus, kundi siya rin ay kumakapit sa iyo. Habang pinipili mong manatili sa Kanya, pinipili rin niyang manatili sa iyo. Hindi ito yung tipong, Lord, sana hindi mo ako bitawan. Ang totoo, hindi Kanya kailanman bibitawan. Kaya lang, ang invitation niya sa iyo ay, since I'm already holding on to you, will you hold on to me too? Para mas malinaw, isipin mo ito, isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog. Ang ilog ay laging naroon, hindi kailangan maghanap ng tubig ang puno. Kasi laging may daloy eh. Pero may part pa rin ang puno na dapat niyang gawin. Kailangan niya itutok ang kanyang mga ugat papunta sa tubig. Kapag pinili ng punong iyon na ituon ang ugat niya sa tuyong lupa, naku, mamamatay siya kahit pa may ilog na sa tabi niya. Ganyan ang relasyon natin sa Panginoong Yesus. Siya ang ating river of life. Laging nariyan. Laging may daloy ng grace, may daloy ng wisdom, peace, strength, direction. Lahat ng kailangan natin meron siya. Pero tayo ang kailangan pumili araw-araw na ikapit ang ating ugat, ilapit ang ating puso sa Kanya. Kapag ang puso mo ay lumalapit sa Panginoong Yesus araw-araw, kahit hindi ka perpekto, alam mo, mamumunga ka. Pero kapag ang ugat mo ay tinutok mo sa iba, sa sarili mong diskarte, sa mundo, sa kasalanan, sa kung sinong tao, ay doon ka matutuyo. Kaya nang ibig sabihin ng point na ito, remain faithful in your walk. Hindi seasonal faith, hindi convenience-based Christianity, kundi isang buhay na araw-araw, may commitment, may connection, may lakad kasama ang Panginoon. Kaibigan, ang pagiging tapat sa araw-araw na lakad mo sa Panginoon ay hindi pwedeng maging reaction lang. Dapat rhythm ito ng buhay mo. Marami sa atin lumalapit lang sa Diyos kapag may krisis, nagdarasal kapag desperado, nagbabasa ng Bible kapag nalilito, nag-worship kapag may natanggap na blessing. Pero si Lord hindi ka tinatawag sa seasonal spirituality. Ang panawagan niya ay hindi sa minsan-minsan, kundi sa palagian. Ang tawag doon ay constancy. Hindi na natin madalas marinig yung salitang yan, pero ito mismo ang inilarawan ng Panginoon sa John 15:4. Isang lakad na tuloy-tuloy, hindi putol-putol. Ang constancy ay katapatan, pagiging matatag, pagiging maaasahan, pero higit pa riyan, ito ay buhay na tuloy-tuloy na nakasandal sa Diyos. Walang on and off. Walang 1 week, hat na hat ka, tapos next week, malamig na. Kaibigan, kumusta ang lakad mo ngayon? Alahanin mo ito. Ang totoong relasyon kay Jesus, hindi base sa pakiramdam mo, kundi sa commitment mo. Kahit anong season ng buhay mo, kahit anong emosyon ang dinadala mo, kahit anong pagsubok ang dumarating, ay mananatili ka. May pastor na minsan nagturo tungkol sa abiding at gumamit siya ng isang napakasimple pero makapangyarihang halimbawa. Sabi niya, naranasan mo na bang kailangan mo mag-commit sa isang bagay kahit hindi mo pa alam ang lahat ng detalye? Parang pag inimbitahan ka ng best friend mo sa kasal niya, alam mo kailangan mo pumunta. Alam mo mahalaga yon.
Pero hindi mo pa alam kung magdadrive ka ba o mag-eeroplano ka ba, kung sino mag-aalaga sa mga anak mo o kanino mo iiwan yung aso mo o papayagan ka ba mag-leave ng boss mo. Pero kahit hindi mo pa planchado ang lahat, sinabi mo na, okay, pupunta ako, magkukomit ako. Grabe, no? Ganyan din ang tunay na abiding. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng susunod na mangyayari bago ka mag-commit. Hindi mo kailangan maging sigurista. Ang mahalaga, ang puso mo ay nagsasabing, oo Lord, priority kita araw-araw. Kahit hindi ko alam ang schedule ko bukas, kahit marami akong iniisip, ikaw pa rin ang pipiliin ko araw-araw. Kaibigan, commitment muna bago logistics. Kasi ang tunay na tapat na relasyon sa Diyos ay hindi tungkol sa convenience, kundi sa consistency. Ganyan ang ibig sabihin ng remain faithful in your walk. Hindi mo kailangan perfecto ang routine mo, hindi mo kailangan flawless ang spiritual disciplines mo, pero kailangan mong mag-commit. Magdesisyon ka na manatili araw-araw. Anumang panahon, anumang sitwasyon, umulan man, umaraw, bumagyo, basta ang gagawin mo, magkukomit ako, Lord. May isang pastor na nagbahagi ng kwento habang naglalakad siya sa paligid ng kanyang property. Napansin niya ang isang sanga ng puno, tuyo, at tila patay na. Sabi niya, baka may sakit na ito, baka nabali nung malakas na hangin. Pero isang bagay ang sigurado, naputol na ang connection nito sa puno. Hindi na dumadaloy ang buhay mula sa puno papunta sa sanga. Kaya ang dahon ay natuyo, ang kahoy ay naging marupok, patay na ito. Ganyan din ang nangyayari sa atin. Kaibigan, kapag humihiwalay tayo sa ating araw-araw na connection kay Lord, hindi agad halata, pero unti-unti natutuyo tayo. Nawawala ang spiritual vitality, nawawala ang joy. Unti-unting lumalamig ang pagmamahal natin sa iba. Nawawala ang dating alam sa pagsamba, sa panalangin, sa paglilingkod, at sa huli, nagtataka tayo, bakit parang wala na akong gana sa spiritual life ko? Ang sagot, naputol na ang ugat. Hindi dahil iniwan ka ng Diyos, kundi dahil unti-unti mong iniwan ang ugali ng pananatili sa Kanya. Kaya nga, don't wait until you're spiritually dry before you return. Huwag mo nang hintayin mangitim ang dahon ng puso mo bago mo hanapin muli ang ugat ng buhay. Jesus is the vine. He is always flowing with love, joy, strength, and grace. Pero ikaw ang kailangan manatili. Remain faithful in your walk. Connection muna bago ang production. Relationship muna bago ang results. So, paano mo practically i-apply sa iyong buhay? Una, gawin mong rhythm ang abiding o pananatili sa Kanya. Mag-set ka ng oras bawat araw para sa panalangin, pagbabasa ng salita, at pagsamba. Hindi lang pag may problema, hindi lang pag Sunday, hindi lang pag feel mo. Gawin mo itong bahagi ng disiplina ng buhay mo na parang pagkain, na parang paghinga. Hindi ka pwedeng tumigil huminga at kumain. Kung hindi ka pwedeng tumigil huminga at kumain, ay ganun din ang gawin mo sa panalangin, pagbabasa ng salita at pagsamba. Pangalawa, unahin mo pa rin ang Panginoong Hesus kahit parang walang nangyayaring growth. May mga season talaga na parang tuyong disyerto ang prayer time. May mga araw na parang walang dating ang pagbabasa ng Bible. Pero ito yung sikreto ng tunay na faithful sa Diyos. Kahit hindi mo feel, ay tuloy pa rin. Pangatlo, kilalanin mo kung ano ang mga bagay na laging umaagaw sa oras mo para sa Diyos. Baka trabaho, baka social media, baka relasyon, baka entertainment, ano man yan, kung paulit-ulit ka nitong hinihiwalay sa Diyos, ay kailangan mo nang ayusin ang priorities mo. Ang buhay mo dapat umiikot sa relasyon mo sa Diyos. Hindi siya ang umiikot sa schedule mo. Kaibigan, kapag hindi ka naging consistent sa oras mo sa Diyos, matututo kang umasa sa sarili mong lakas imbes na sa kapangyarihan niya. Magiging emotional ang mga desisyon mo kasi hindi ka nakasandal sa salita niya. Hihina ang relasyon mo sa iba kasi hindi ka humuhugot mula sa kanyang pagmamahal. Hihina ang impact mo bilang Kristiyano kasi hindi ka nabubuhay sa buhay ng Panginoon, kundi nabubuhay ka sa laman. At ang pinakamasakit, unti-unti kang magiging spiritually malnourished. At makikita ito sa bawat aspeto ng buhay mo. May isang lalaki na ang pangalan ay Miguel. Nakatira siya sa isang mataong lugar. At sa tapat ng apartment ay may 7-Eleven. Isang convenience store na bukas 24/7. Pero kakaiba ang relasyon ni Miguel sa tindahang ito.
Pumupunta lang siya kapag may emergency. Kapag nasiraan siya ng sasakyan ng alas 2 ng madaling araw, pupunta siya ron para sa snacks habang naghihintay ng tow truck. Kapag nakalimutan niya mamalengke at wala nang laman ang ref, kuha agad siya ng instant noodles at energy drink. Kapag bigla siya nagka-deadline, takbo siya dun para sa kape. Pero hindi siya pumupunta para bumisita. Hindi siya pumapasok para makipagkwentuhan sa matagal ng cashier na si Jose. Hindi niya tinitignan kung anong meron pa doon sa tindahan. Ganyan din ang relasyon niya sa Diyos. Kapag may problema sa trabaho, Lord, please wag mo akong alisin dito sa trabaho na ito. Kapag nagalit ang girlfriend niya, hanap agad ng Bible verse tungkol sa forgiveness. Kapag nagkasakit ang nanay niya, Lord, promise, maglilingkod na po ako. Basta gumaling lang ang nanay ko. Kapag kapos sa pera, attend agad ng church at aasa na gumawa ng milagro ang Diyos. Pero kapag maayos ang trabaho, tahimik si Miguel. Kapag okay ang relasyon, walang prayer. Kapag stable ang finances, sarado ang Bible. Tapos pag mag-worship ay walang time kasi busy daw. Si Lord naging background lang sa komportableng buhay niya. Hanggang sa isang araw, bumalik sa church si Miguel. Nalugi ang negosyo, nagkaroon din ng problema sa kanyang relasyon at binabagabag siya ng matinding anxiety. At gaya ng dati, pumunta siya sa church gaya ng pagtakbo niya sa convenience store. Desperado, naghahanap ng instant solution. Pero ng araw na yon, narinig niya malinaw na sinabi ng Panginoon sa kanya, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Sabi ng pastor, minsan, ang trato natin sa Diyos parang spiritual 7-Eleven. Lalapit tayo kapag may emergency. Kapag kailangan natin ng emergency grace, emergency peace, emergency provision. Pero kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos para maging convenience store Christian. Tinatawag ka niya maging roommate, maging kabahagi ng buhay niya araw-araw. At nung linggong yon, nagdesisyon si Miguel, titigil na siya sa convenience-based faith. Nagsimula siya makipag-usap sa Diyos tuwing umaga, kahit 5 minuto lang. Nagbabasa siya ng isang chapter sa Bible araw-araw, hindi para maghanap ng sagot ng Diyos, kundi para makilala niya lalo ang puso ng Diyos. Hindi na siya pumupunta ng church para lang humingi. Pupunta siya para sumamba, pupunta siya para matuto, at pupunta siya para maglingkod. Masama ba humingi? Hindi. In fact, gusto ng Diyos na humiling tayo sa Kanya araw-araw. Pero hindi ito ang priority ni Miguel. Ang priority niya ay ang palaguin ang pagmamahal niya sa Diyos at ang kanyang relasyon sa Kanya. At ito ang nakakatawang twist. Nung tinigilan niya ang pagtrato sa Diyos na parang convenience store, doon niya nararanasan ang tunay na contentment at satisfaction. Yung kapayapaan, provision at presensya ng Diyos, mas sagana pala kapag araw-araw mong kasama ang Diyos kaysa sa mga emergency prayer sa gitna ng krisis. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ikaw ba ay convenience store Christians o natututo kang manahan sa presensya ng Diyos? Ikaw ba ay lumalapit lang kapag may emergency o ginagawa mong daily rhythm ang iyong lakad sa Diyos? Kaibigan, multiply what God started in you. Hindi sapat ang paminsan-minsan lang. Remain faithful in your walk. Dahil sa araw-araw mong pananatili, doon nagsisimula ang bunga na hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba at para sa glory ng Diyos.